municipalities, giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radyo Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radyo Natin. Your favorite radio. Radyo Radio. Radyo Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radyo Natin. Your favorite radio. Radyo Natin. Manila Broadcasting Company. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITP. Itama po ang inyong mga orasan ng oras sa buong kapuluan, alas 4 ng hapon. DXTC 95.9, Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Ang oras sa buong kapuluan, alas 4 ng hapon. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. Radyo Natin Caroline Abbas. At welcome sa ating arangkada balita. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-29 sa buwan na Disyembre 2025 at ika-9 sa buwan na Rajab 1447 sa Islamic Isra Calendar. Isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na Philippine Standard Time at ang oras na nahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin Iyali na matatagpuan sa Ramandraba Cusino Street, RH13, Cotabato City at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City.
2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at bago nating dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Base sa inilabasan ng Pag-asa, ang SLIs ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranasan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulo na pag-ulan o pagkidlat o pagkulog dulot ng SLIs o mainit na hangin galing dagat Pasipiko. Posible naman ito nga magdulot ng pagbahaw pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorm. Ang hangin ay nasa banayad hanggang sa katamtaman na nagmumula sa silangan hanggang hilagang silangan na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 32.0 degrees Celsius hanggang 27.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:54 ng umaga at lulubog alas 5:36 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM sa pamahalaan ni Minister MP Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Imakakuha, katuwang ang radyo natin na maging alert at laging handa mga kabangsamoro. 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita. At ang ating Arangkada Balita ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa May Makapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City at ang Search Service Center para sa repair ng inyong mga relo. Analog man nun mapadisita, bisitahan lamang ang Search Service Center. 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa ating pangunang balita. Personal sinaksihan ni Dato Udin Sinsuat Mayor Abdul Main Baba Abbas ang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng walang gutom programa para mula sa Cluster 2 upang matiyak ang maayos at tamang proseso ng distribusyon. Ang Cluster 2 ay binubuo ng mga barangay ng Marker, Corintham, Sifaran, Sapalan na Baka, Tavira na Margas, Bito at Bukawas. Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte. Patuloy ang lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng programang naglalayong tiyakin ang sapat na pagkain at maayos na pamumuhay ng bawat pamilyang taga Dato Udin Sinsuat. 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba parating mga balita. Dumalo si Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng ProBar sa sinagawang pulong patungkol sa koordinasyon ng seguridad noong ika-27 sa buwan ng Desembre taong kasalukuyan na ginanap sa Bicycle ID Kampasyon ko awang Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte. Layunin na nasabing pagpupulong ay harapin ang kasalukuyan at mga paparating na alalahanin tungkol sa seguridad. Tiyakin ang pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga pagsisikap at lalo pang palakasin ang koordinasyon. Ang pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya ay patuloy na nakakamtan ng kapayapaan at seguridad at mga inisyatiba sa kaligtasan ng publiko sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM.
6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Sa pagpapakita ng kanilang pagkakaisa at matibay na determinasyon na ituloy ang proseso ng pangkapayapaang Bangsamoro, ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng GPH Peace Implementing Panel at ng Moro Islamic Liberation Front at MILF Peace Implementing Panel ay nagsagawa ng 37 na pulong o ika-37 na pulong noong December o noong araw ng Biyernes, ika-19 sa buwan ng Desembre na ginanap sa Davao City. Ang mga panel ay pinamumunuan ni Chairperson na Presidential Assistant Cesar Llano sa panig ng GPH at Bangsamoro Member of Parliament and Minister of Basic, Higher and Technical Education Mohager Iqbal para sa panig ng MILF. Dumalo rin sa pulong ang Malaysian Third Party Facilitator and Special Advisor General Tan Sri Dato Seri Panglima Haji Zulkifli bin Zainal Abidin at International Contract Group or ICG na sa nakalipas na mga taon ay nagmamasida sa pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro Club at iba pang nilagdaang kasunduan sa kapayapaan sa Bangsamoro. Kabilang sa ICG ang mga bansang membro ng bansang Japan, UK, Saudi Arabia at Turkey, pati na rin ang mga international organization di governmental tulad ng Center for Humanitarian Dialogue, Constellation Resources, Muhammadiyah at Community Saint Egidio. Maliban sa Community Saint Egidio, lahat ay dumalo sa pulong bilang mga tagapagmasida. Ang 37 o ika-37 na pulong ng mga panel ng GPH at MILF ay tinuturing na makasaysayang dahil ito ang unang pagkakataon na dumalo ang mga membro ng ICG sa pagtitipon sa Pilipinas. Sa isang banda, ang mga pangkat ng GPH at MILF ay naglabas din ng isang magkaparihong pahayag na naglalarawan ng mga rekomendasyon kung paano haharapin ng magkabilang panig ang mga mahalagang isyu at alalahanin na inihayag sa pulong, pati na rin ang mga paraan para sa hinaharap. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Nagsagawa ang Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng OP Municipal Social Welfare Office ng sabay-sabay na payout para sa mga benepisyaryo ng Kalinga para sa may kapansanan na program at dakilang Bangsamoro programa noong ika-22 sa buwan ng Disyembre taong kasalukuyan sa Barangay Mirab Multipurpose Gymnasium. May kabuuang 657 na benepisyaryo ng Kalinga para sa may kapansanan na program ang nakatanggap ng kanilang stipend. Sa ilalim ng programang Kalinga, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 500 na buwan ng financial subsidy upang suportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan na kabilang ang pagkain at gamot. Samantala, 80 solo parents ang nakatanggap ng subsidy. Sa ilalim ng dakilang Bangsamoro programa, sa programang ito, ang kwalipikadong solo parents ay tumanggap ng 1,000 na buwan ng subsidy para suportahan ang kanilang pang-araw-araw.
11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita bilang suporta sa mga kabataang masigasig na nag-aaral ng banal na Quran. Tumanggap ng tulong at tiga 4,000 nagkasasistan ang 8 tradisyonal madaris learners ng over 20 kaaba Quranic Institution Incorporated sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte mula sa tanggapan ni Deputy Speaker Attorney Ishkak Veloso Mastura. Ang programang ito ay pinapatupad sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund ng mambabatas at sa katuparan sa pamagitan ng pakikipagtulungan ng Ministry of Basic Higher and Technical Education or MBST BARM sa pamumuno ni Member of Parliament Minister Mohagar M. Iqbal at sa gabay ng Bureau of Madaris sa na pinamumunuan ni Ustad Tahir Nalga. At ito ay bahagi ng patuloy na advokasya ng nasabing ahensya at pamahalaang Bangsamoro sa pagpapatupad ng kaalaman at pananampalataya ng kabataan. 13 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Pinarangalan si Maguindanao del Sur Governor Kagi Ali Mitimbang Sr. ng Pilipino Lingkod Bayan Award 2025 bilang pagkilala sa kanyang tapat at makataong pamumuno sa lalawigan. Mismong si Provincial Administrator Nor Ali Mitimbang ang tumanggap ng parangal na ginanap sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City noong ika-27 sa buwan ng Disyembre taong kasalukuyan. Labing 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Mahigpit na nagbabantay laban sa krimen ang mga kasapi ng Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte kaugnay ng nalalapit na New Year holiday. Sa ulat nitong linggo, sa tanggapan ni Brigadier General Jason D. Guzman, Director ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region, ang mga trupa ng Dato Udin Sinsuat MPAs sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ismail Madin ay walang tigil sa pagsasagawa ng public safety operation upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahirong dumadaan sa mga highway sa nasabing bayan at masigurong walang makakapasok na mga masasamang loob na mga tagalabas. Halos sa 4 na buwan nang walang insidente ng pamarila sa Dato Udin Sinsuat, resulta ng kooperasyon nila Mayor Abdul Main Abbas, Vice Mayor Bob Steele Sinsuat at kanilang mga sakopan na mga barangay official at mga traditional Muslim, Christian at indigenous Tiduray community leaders sa pagsawata ng krimen sa buong bayan. Kilala sina Mayor Abbas at Vice Mayor Sinsuat sa kanilang masigasig na suporta sa anti-krimen na operasyon ng hepe ng kanilang pulisya na si Colonel Madin at ng kanyang mga tauhana. 16 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Ang mensahe ni MP Teng Abuluto ngayong Pasko. Taos-puso nating binabati ang ating mga kapatid na Kristiyano sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magkaiba man ang ating mga pananampalataya, magkaiba man ang ating pinagmulan o kalagayan sa buhay, maaari pa rin tayong magkaisa sa paghubog ng isang kinabukasan para sa lahat. Muli, hangad namin ang inyong masagana at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng isang manigong bagong taon.
Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! May bago? May bago! Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na siguradong magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain. Biryani chicken, beef, shrimps at fish. Kabsa chicken, beef, shrimps at fish. Masbus chicken, beef, shrimps at fish. Sambosa chicken, beef, veggie at cheese. At Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guyabano shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacurong City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC, Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Tara na sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanap
Hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko ada hindi balita yanin mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaado na katawang ko. Nang babatalunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan ka yung dawalalan. Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun kasaki kabaongan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanu dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso.
ang mga pagkaing sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan, dahilan upang manghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Doc Atoy Arbolada upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa makaragdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Hulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056, Barangay Corintim, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505, Barangay Poblacion, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan Buesa Kilam with cellphone number 0955-522-6772, Barangay Binolin, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Rajasita Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. City Gear Wali with cellphone number 0916-799-2051, Barangay RHA, Cotabato City. Baipulna Sandigan ng Patuan with cellphone number 0936-333-6218, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sali Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998, Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamut Maulana with cellphone number 0975-576-5811, Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 29 na minuto matalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molly Barm sa pamahala ni Dato Muslim Njisema at ang kanilang Director General Dato Surababutazil Jr. at ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated at ng Glang Eye Care Clinic located at second floor sa Durix Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Dr. Zohra Adam Glang. Dalawamput-siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Isang 54 na taong gulang na driver ng tricycle si Brock sa Kasulutan, Blaim, ang agad na nasawi sa mga tama ng bala sa hinang ambos sa highway sa Sitio Malabuaya sa Barangay Kayaga sa Kabakan sa probinsya ng Cotabato. Umaga ng Linggo, December 28, taong kasalukuyan na ang napaslang na si Blay, may isang Moro, ay residente ng Barangay Bulod sa hindi kalayuan sa bayan na Datong Muntawal sa Maguindanao del Sur. Sa inisyal na ulat ng mga barangay official at mga investigadora mula sa Kabakan Municipal Police Station, minamaniho ni Blay ang kanyang tricycle na may kargang palay at mais nang siya ay tambangan ng mga armado na mabilis na nakatakas. Inaalam pa ng mga investigador ng Kabakan Police Force kung sino ang mga nag-ambo sa Akay Blaim at kung ano ang kanilang motibo sa pagsasagawa o pagsagawa ng nasabing krimen. 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Ang Bangsamoro Youth Commission sa ilalim ni Chairperson Nasruddin Dunding ay lumahok sa International Leadership Summit 2025 sa Islamabad, Pakistan
na pinamumunuan ng IAR 11 FSO at Jamiat Islamiyah Italaba. Tinalakay ng sa nasabing summit ang mga krisis ng Muslim Ummah at pandaigdigang komunidad na binibigyang sala ang paglayo sa mga turo ng Quran at Sunnah at mga makitid na entries. Binibigyang diin ang papel ng kabataang Muslim sa pagtataga ng kapayapaan at katarungan. Ibinahagi ni Dunding ang mga flagship program ng BYC para sa Islamization at youth empowerment, kasama ang mga kinatawan ng OMU at ibang grupo. Ang paglahok ay nagpapatunay ng lumalakas na pagsasama ng Bangsamoro Youth sa international na larangan. 32 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, matagumpay na nagkasundo ang matagal ng alitan na umabot ng mahigit 50 taon na hinuwaan sa pagitan ng pamilyang Butuan at pamilya Abalos ng Sitio Nunukan sa Barangay Balungis sa Maligao Special Geographic Area. Ang Rido Settlement ay pinangunahan ni Maligao Mayor Amal Nayang Timan at Vice Mayor Omar Travolta Mungkal at Pikit Vice Mayor Sumulong Kisultan, Pagalungan na Vice Datuto na Mamasabulod, Maguindanao del Sur Police Colonel, President Board Member Dato Salik P. Mamasabulod at mga commanders sa nasabing lugar. Nangako ang magkabilang grupo na kanilang igagalang ang kasunduan na kanilang nilagdaan sa harapan ng nasabing mga leader. 34 minuto magalipas ang alas 4 ng hapon. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Ang mensahe ni MP Teng Ambuluto ngayong Pasko. Taos-puso nating binabati ang ating mga kapatid na Kristiyano sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magkaiba man ang ating mga pananampalataya, magkaiba man ang ating pinagmulan o kalagayan sa buhay, maaari pa rin tayong magkaisa sa paghubog ng isang kinabukasan para sa lahat. Muli, hangad namin ang iyong masagana at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng isang manigong bagong taon. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PIDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan ay hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa iyo ng Access Project. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho.
at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Arrancada Balita! Itama po ang inyong mga orasan na oras sa buong kapuluan at 38 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita sa balitang nasyonal. Mas pinaigting ng Philippine National Police or PNP ang presensya ng pulisya sa mga transport hub, pangunahing kalsada at iba pang pampublikong lugar dahil sa pagdami ng mga biyahero para sa selebrasyon ng bagong taon. Ayon pa sa pahayag ng PNP, noong araw ng Linggo, inayos ang deployment ng kanilang mga units sa mahalagang terminal, paliparan at pantalan upang maayos na mapangasiwaan ang daloy ng mga pasahero. Suspende ng Malacanang ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno December 29 at January 2, 2026. Samantala, ang December 30 araw ni Rizal, December 31 at January 1, 2026 ay mga traditional na non-working holiday. Nauna nang inanunsyo ng PNP na mahigit 100,000 na pulis ang i-deploy sa buong bansa para sa holiday season, mas mataas kumpara sa 60,000 na personnel noong nakaraang taon. Apat na pong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson nitong linggo na ang susunod na hamon para sa publiko ay ang pagbabantay sa tamang pagpapatupad ng iminungkahing 2026 national budget matapos ang aktibong pagmumonitor sa mga deliberasyon nito ngayong taon. Ani Lacson sa isang panayam, mahalagang ipagpatuloy ng mamayan makasama ang simbahang Katoliko, iba pang relihiyosong grupo at civil society organization ang pagbabantay sa implementasyon ng budget. Binanggit din ng senador na mayroong mga general at special provision ang senador para magsilbing safety nets at safeguard sa pagpapatupad ng budget. Kasama rito ang pagbabawala sa paggamit ng guarantee letters at anumang uri ng ipala sa mga ayuda at ang mahigpit na pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially
incapacitated patient alinsunod sa Universal Health Care Programa. Dagdag pa nito, magkakaroon ng buwanang oversight sa implementasyon ng mga infrastructure at farm to market road project na may kasamang grid coordinates upang madaling mamonitor ng media at publiko. Ang deliberasyon ng 2026 budget ay sinasailalim sa pinakamahigpit na public scrutiny matapos lumabas ang multi-billion sa peso anomalies food control or flood control project sa nakaraang mga taon na di umano'y kinasasangkutan ng daang-daang mambabatas at opisyal ng gobyerno. 42 minuto magkalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, posibleng bumaba sa 1.2% o tumaas hanggang 2.0% ang inflasyon ng bansa ngayong Desembre dahil sa masamang panahon at matinding holiday demand. Ayon pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maaring umangat ang inflation mula sa 1.5% noong Nobyembre, bunsod ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilhin, lalo na ang pagkain matapos maapektuhan ang sunod-sunod na bagyo ang produksyon at supply ng mga produkto. Nitong Lunes, nagpatupad muli ng taas sa presyo sa krudo kung saan tumaas ng 0.60 kada litro ng diesel at kerosene habang nananatiling hindi gumagalaw ang presyo ng gasolina. Sa kabuuan ngayong taon, umabot na sa 20.50 kada litro ang nitong pagtaas sa gasolina, 2.85 sa diesel at 5.55 naman sa kerosene. Samantala, sinabi ng BSP na ang mga presyo na ito ay maaring bahagyang mabalanse ng pagbaba ng higi o singil sa kuryente sa mga lugar na saklaw ng Meralco at posibleng pagluwag ng presyo ng ilang produktong petrolyo. 44 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa ating yan, sa taas sa presyo ng pambungad na taas sa presyo sa diesel, kerosene sa 2026 aasahan na ang pagpapatupad ng taas sa presyo sa produkto ng diesel at kerosene na magiging epektibo sa susunod na linggo. Batay sa inilabas na magkakahiwalay na abiso ng COL, Philippine Corporation at Shell Pilipinas Corporation, pananatilihin nilang hindi magbabago ang presyo ng kada litro ng gasolina habang itataas ang presyo ng diesel at kerosene ng 0.60 kada litro. Ipapatupad naman ng clean fuel at petrogas ang pagbabago ng nasabing presyo maliban sa produktong kerosene na hindi nila ibinebenta. Nauna nang tinansya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na magkakaroon ng rollback para sa gasolina, walang pagbabago para sa diesel at pagtaas ng kerosene dahil sa global oversupply, mahinang demand at geopolitical tensyon. 46 na minuto makalipas ang alas 4
4 ng hapon at para sa ating panghuling balita sa ating balitang international. Ligtas na nga nakabalik sa bansa ang siyam na overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking sa Myanmar noong linggo ayon pa sa Department of Migrant Workers o DMW. Sinabi ng DMW na dumating ang mga OFW sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City sakay ng Thai Airways. Sinalubong sila ng DMW Assistant Secretary Maria Regina Angela Galias kasama ang mga kinatawanan mula sa Overseas Workers Welfare Administration RUA at ng NAIA Task Force Against Human Trafficking. Pagdating tumanggap ang mga OFW ng paunang tulong pinansyal at serbisyong pangkalinga mula sa DMW at OWA. Karamihan sa mga biktima ay naluko sa pamamagitan ng mga job advertisement sa social media na nangako ng mataas na sahod bilang chat support. Ngunit kinalaunan ay pinilit na magtrabaho sa mga cybercrime center or cyber scam center sa ilalim ng mahihirap na kondisyon. Patuloy na makikipag-ugnayan ang pamahalaan ng Pilipinas sa Thailand at Myanmar upang magsagawa ng mga operasyon laban sa mga sindikato ng human trafficking. Mula noong 2022, halos 2,000 Pilipinong biktima ang naitala ng DMW na nailigtas mula sa mga scam hub sa Myanmar, Cambodia at Laos. 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na inahatid sa inyo ng Biryani House Cotabato Branch na matatagpuan sa May Sinsuat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Synergia. Lahat ng produkto ng Synergia ay pure and natural, certified, World Health Organization, Department of Health, FDA approved, halal certified. Para sa inyong karagdagang katanungan patungkol sa Synergia product, tumawag lamang kay Mamut sa Kawang-Kawangan sa kanyang cellphone number 0975-576-5811 o kay Ma'am Hazza Rahma Maulana sa number na 0906-134-6056 and kay Ma'am Hazza Kulot Saligan sa number na 0926-424-4505. At also hatid din sa inyo ng Bagwalangin Clinic na matatagpuan sa May Quimpo, Bagua 2, Cotabato City sa pamahala ni Madam Faye Camano Mande. At also hatid sa inyo ng Inwa Motor sa madaling gamitin na hindi bumubuga ng usok at aabot kayang halaga. Para sa inyong mga katanungan tungkol sa Inwa Motor, tumawag lamang sa ating cellphone number 0926-95-80840. 50 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at basahin muna natin itong paalala mula sa Cotabato City Government. Para sa kaalaman ng lahat ng negosyante sa Cotabato City, bukas na ang business permit renewal period ngayong January 2026. Upang maging maayos at organisado ang inyong pag-renew, narito ang office schedule ng business permit at or an licensing office. BPLO office schedule Monday to Friday alas 8 hanggang alas 7 ng gabi. Ayan, overtime.
At sa Saturday naman ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ang matindi hanggang alas 7 ng gabi. At magsisimula ang operasyon ng BPLO or Business Permit and Licensing Office sa January 2, 2026. Hindi na po holiday dahil open na po ang mga business permit. Kung kayo ay magre-renew, ihanda ang mga sumusunod, ang barangay clearance, building clearance, sanitary clearance, zoning clearance, fire certification, health certification, vaccination card, CCTV na may ilaw lalo na sa night time operation. DTI, SIC registration o CDE registration, depende po sa uri ng negosyo. Iba pang requirements base po sa inyong business industry. Para naman po sa mga magsisimula pa lamang ng negosyo ngayong taon, narito ang basic requirements para sa new business registration, ang barangay clearance para sa place of business, DTI registration para sa sole proprietorship, SIC registration para sa partnership or corporation, CDA registration para sa cooperative. Ayan, 53 minuto makalipas ang alas 7 alas 4 ng hapon. At yan po sa lahat po ng magre-renew ng kanilang business, kukuha ng business permit sa Cotabato City Government. Ang kanilang schedule from Lunes hanggang Biyernes or Monday to Friday, alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At sa Saturday po ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Limamput-tatlong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na Philippine Standard Time. At hello po kay Ma'am Simbay Adam. Hello Ate Ma'am, good afternoon and salam sa iyo. Diyan watching from Almonte Extension, Purok Buala na Poblasyon 2, Cotabato City. Yes, marami po kaming nakikinig ngayong araw. I miss you too. God bless. Ayan, hello po kay Ma'am Simbay Adam. Good afternoon po. Ayan, at yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at Timpila, 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras. Hanggang sa muli, ayan, sa ganito ring oras. 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City, sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong radyo natin, Carolina Abbas. Magandang hapon na Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. 55 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang mensahe ni MP Teng Ambuluto ngayong Pasko. Taos-puso nating binabati ang ating mga kapatid na Kristiyano sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magkaiba man ang ating mga pananampalataya, magkaiba man ang ating pinagmulan o kalagayan sa buhay, maaari pa rin tayong magkaisa sa paghubog ng isang kinabukasan para sa lahat. Muli, hangad namin ang inyong masagana at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng isang manigong bagong taon.
Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. Radio Network, powering more than 100 stations.
Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Para sa mga motorista, mga kuya, yan. Lalo mga gumagamit ng diesel, full tank nyo na. Full tank na nyo dahil bukas ay tataas ang presyo ng diesel at kerosene. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, sambira ang mga ito. Hindi man lamang pinatapos ang New Year. Ang diesel at kerosene ay tataas ng 60 centavos per liter. At wala daw paggalaw sa presyo ng gasolina. Ay sa mga jeepney drivers, mga kuya truck drivers na gumagamit ng crudo diesel, full